Humba is a classic pork stew or braised pork na manamis-namis, nilalagyan ng iba't ibang pampalasa and spices para talagang manuot yung linamnam. Noong nagpunta po ako sa Mindanao, may humba sila doon na ibang version din. Sa Visayas, iba rin. Dito sa Tagalog, yung humba naman ni Nanay Rose, medyo mas masabaw-sabaw. 'Di ba? Iba't ibang versions pero lahat masarap. So for today's episode, gumawa tayo ng 3 versions ng humba. So first, ito yung classic, yung malapot yung sabaw, malagkit-lagkit, napakasarap with rice. And the second version, vegetarian humba. Yung pangatlong version naman, this is para dun sa mga nagmamadali. Gusto, stress-free. This is beef giniling humba. Okay? So let's call this episode Humba for All. So simulan natin dito sa classic na pork humba. And lahat po ng humba recipe masarap. Nirirespeto natin lahat. Iba't iba po tayo ng pagluluto. So this one is yung classic para sa akin. I'm sure kayo po dyan, meron kayong naiitagong humba recipe. Kung ikaw man ay taga Luzon, Visayas, Mindanao, or taga abroad, if you want to share your special technique sa atin, sa amin, kasama ang ating mga viewers, ilagay mo sa comment section. So ito, nakalista po ha, meron akong kodigo. So first, maggisa muna tayo. So I'm going to use a pressure cooker, pero pwede namang traditional na sa kaserola mo lutuin, or pwedeng sa mga Le Creuset, di ba? Sa mga bracer. So maggisa muna tayo ng bawang sibuyas. Konting mantika, bawang, at sibuyas. Okay. Si Nanay Rose, ang kanyang humba po is pata. Sa Visayas naman yung natikman ko, they used liempo. Today, ito yung ginagamit ko. Binili ko lang po ito sa grocery, adobo cut. So laman po ito na mapapansin mo may mga layers of fat. So pwede kang gumamit ng loin, pwede kang gumamit ng kasim. Actually, kahit ano namang cut ang gusto mong gamitin, gamitin mo. So igisa-gisa natin ito hanggang pumula ng konti yung bawang. Okay, so pag medyo namumula na yung ating kabawangan, ilagay mo na yung karne. This is approximately 2 kilos. And then, meron ako ditong salted black beans. Kailangan natin dito ng mga 1/4 cup na salted black beans. Tinanggal na po natin yung liquid. Okay, para hindi sobrang alat. 1/4 cup. And then, black peppercorn, 1 tablespoon. Laurel, 3 pieces of laurel. 4 ang nailagay ko, okay na yan. So, 2 to 3 small packs. This is banana blossoms na bibili sa grocery store. Tuyo na po yan sa mga palengke, marami din po niyan. Importante to sa humba. Kung gusto mong dagdagan, dagdagan mo. Wala pong problema. Brown sugar. We need 1/4 cup of brown sugar. If you want a sweeter humba, dagdagan mo pa. Okay? That's approximately 1/4 cup. Ako gusto ko manamis-namis yung humba. 1/2 cup of soy sauce. Normally, I don't measure. Pero nung dinevelop ko kasi to kahapon, eksaktong-eksakto yung measurement.
Meron akong 3 taga-tikim dito kagabi. Sarap na sarap po sila. 1/4 cup of vinegar. You can use white, you can use red wine, apple cider, kung anong suka ang meron ka dyan. 1/4 cup. And then I also need 1/4 cup of oyster sauce. That's it. 1/4. And then, what I'll do here, the measuring spoon, iniiwan ko lang dyan. 2 cups of pineapple juice. So this is 1 liter. 1 liter is 4 cups. So I'm going to put approximately half of this whole Tetra Pak. Actually, itong pineapple juice naman plus additional kung kailangan mo pang... Okay, that's it. Now, ayan, di ba makikita mo, natakpan na siya ng liquid pero hindi pa lubog na lubog. So lalagyan lang natin ng konting tubig. Konti lang, just enough para matakpan yung karne ng ating braising liquid. Pwede din namang pineapple juice ang ilagay mo. Okay? Ayan, konting tubig lang. Around a cup or less than a cup. And then, tatakpan mo lang yan. Okay, so ipe-pressure cook natin to for 30 minutes over medium flame. But again, we will start the timer kapag kumukulo na yung mixture and na-trap na talaga yung pressure. Malalaman mo yon kapag ito po ay parang sumisipol na. Okay, so hintayin natin yon. Ililipat ko na siya dito sa side na to dahil 3 humba ang lulutuin natin. Pero hintayin muna natin itong kumulo. So this one is vegetarian humba. So kung halimbawa may bisita kang hindi kumakain ng karne or ayaw mong kumain ng karne pero namimiss mo yung lasa ng humba, edi ito ang gawin mo. Okay, so I'm just slicing here some beautiful red bell peppers. Normally, kahit ano namang gulay, pwedeng tokwa lang. Pero nung nasa grocery ako kahapon, nakita ko tong mga bell peppers na to. Ang gaganda. So make sure tatanggalin mo yung mga white part. Okay. Tong. Pag ganitong ka-fresh, parang ayaw mong lutuin. So mamaya ilalagay ko na lang siya kapag paluto na to maintain the crisp. And meron pa tayong kulay yellow dito. So next, let's pan fry our tofu. So yung tokwa natin, ganito siya, di ba? Pag binili mo sa palengke, kinat lang namin, pinanipis, tapos kinat into 4. But of course, kung anong size ang type mo, ganun ang gawin mo. So ipapan fry lang natin yan. We do this for texture and also para hindi nagkakalasog-lasog. Okay, just until light brown. Huwag mong tostahin masyado kasi tumitigas naman. Ayan, no, as you can see, okay, yan na yon, nagwe-whistle na siya. So, hihinaan ko na yung apoy. I put it to medium and then 30 minutes po yan dyan. Ituloy natin ang pagpiprito ng ating tokwa. Okay, so since naprito na yung tokwa, gisa-gisahin na natin ang vegetarian humba. So I need 2 tablespoons of minced garlic, 2 tablespoons of salted black beans, and kailangan ko na din nitong
banana blossoms. Isasama ko po sa gisa. Kasi since dried ito, kailangan maluto mo ng konti. Uy, ito po ha, inimbento ko lang po itong vegetarian humba. Kasi nga gusto ko para sa lahat. Onions. One big white onion that we've sliced. And then we just need a cup of pineapple juice. So ayan, isimmer mo muna yan. Ay, ang bango. Isimmer mo muna yan para yung banana blossom ay lumambot-lambot. Tapos pwede na natin lagyan ng oyster sauce. We need half a cup. But what I'll do here, sayang ito, aalugan ko ng konting tubig. Okay, that's around 1/4 cup. So I need to add more. And I also need 1/4 cup of soy sauce. And 1/4 cup of brown sugar. Now, low flame. I-simmer mo lang. Ito na yung pinaka-humba sauce natin. Tapos yung ating mga gulay, ilalagay na lang natin dyan. So meron akong tofu. I have here fresh shiitake mushrooms. And then bell peppers. Ito po ay saling ket-ket lang. Kasi para dun sa dulo to, sa isang recipe natin na gagawin. Kung gusto mong maanghang ito, you can put some chili flakes. Kaya may chili flakes po tayo dito. And you also put a pinch of 5-spice powder. Actually, ito, pwede mong lagyan ng 5-spice. Mamaya natin lalagyan. Just a pinch. I'm going to make a slurry para kung malalabnawan tayo dito, pwede natin palaputin. So this is just cornstarch and water. That's it. And tinikman ko na to. It's really good. Ang sarap. Kulang lang sa lapot. So, lagyan mo ng konting slurry, konti lang. And, lagay natin ng tokwa. Look at that. Mushrooms. Mamaya na yung bell peppers natin. Ayan o, humbang-humba dahil dun sa banana blossoms and yung kanyang amoy. Ang mushrooms naman kinakain din ng hilaw. But I'll give it one quick boil para syempre yung lasa ay kumapit. And then I'm going to put the bell peppers. Okay, that's it. I'll turn off the flame. Our vegetarian humba. And para naman may green, we have here chopped spring onions. O, diba? Bongga. Okay, so let's set this aside. May isa pa tayong lulutuin. The easy beef giniling humba. So for our last recipe na matatapos natin pero hindi pa din malambot yung classic, this is beef giniling ala humba. Because there's really no such thing. Inimbento ko lang din po ito para kung halimbawa you're craving for a dish na lasang humba, parang humba will bring you memories of humba pero you don't have the time. And ayaw mo lang may sabaw masyado, so ito yung gawin mo. So, pinipreheat ko na po itong aking lutuan. I'm going to put just a bit of oil. This is just cooking oil. Makikita nyo, no? Very, very hot. And then, what I'm going to do, lulutuin ko muna yung ating beef giniling
This is lean na ground beef. And then, ikakalat ko po yan. Look. Do not touch. Iwan mo lang yan dyan ng mga 3 to 5 minutes until matusta, mag-sear yung ilalim. Hindi lang po malalaking karne ang sinisear natin ha. Ang giniling, may karapatan din po siyang ma-sear para talagang lumabas yung flavor. No? Especially for dishes like this na mabilisan, yung mga stir-fried dishes, mas maganda kung iba-brown mo para talagang malasang malasa, malinamnam. Okay, so ayan, nag-brown. Pero hindi pa din maiiwasan na magtubig. So itulak mo pa din ng konti. Isang halo, and then just keep on cooking it. Matutuyot din po yan ng konti. Okay, so what I'll do next here, tinulak ko siyang palabas. And then the excess liquid, matutuyo din naman po yan. Ilagay na natin yung banana blossom. Black beans, salted black beans. Ayan, hayaan nating higupin ng banana blossoms ang sabaw ng giniling. Okay, itabi-tabi natin siya. Ayan, makikita mo, di ba? Nag-dry na tong gitna. Put a little bit more of oil. And then, garlic. Para lang mag-toast ng konti yung garlic. White onion, chopped. And then, ilagay na natin ang mga pampalasa. I need 1/4 cup of brown sugar. 1/4 cup of soy sauce. One-fourth cup of oyster sauce. Vinegar. Just a splash, 2 tablespoons of white vinegar. And pineapple juice. Around 1 cup. So kulang ito, dagdagan pa natin. Kailangan sinishake ang pineapple juice. Now, i-brace mo lang. Kung medyo natutuyuan ka, add more pineapple juice. Pwede mo din yan lagyan. Ayan o, ang ganda ng pagka-brown. Ito yung gusto natin makita. Ayan o. See? Para sigurado ka talagang malasang-malasa yung niluluto mo. Lagyan ko pa ng konting pineapple juice, tapos tatakpan ko siya. Lagyan ko na din ng konting 5-spice powder. Pagkatakip ko po nito, i-check ko na tong ating classic humba. Low flame and then just cover it. Wow! Naka 30 minutes na po yan. Look! Ang gagawin natin is, i-check natin kung malambot na. Kasi pagka malambot na, ang gagawin ko, ayan, malambot na siya, oh. Kitang-kita mo naman eh, pagka tinusok mong ganon, I'll get the thick cut. Pag tinusok mo, tumatagos na yung kutsara. 30 minutes lang po to sa pressure cooker. Ayan, oh. Very tender. I'll try one. Ooh. Okay, super tender. Very nice, di ba? What I'll do next? Pwede mo nang i-slurry ito, pero ako hindi pa po ako nakukontento. Aalisin ko yung laman, and then pakukuluan ko lang siya. I'll reduce it a bit para yung flavor ng sabaw mas malasang-malasa. Although ngayon, malasa na siya eh. Pero gusto ko mas malasa. And hindi na natin lalagyan ng seasoning. Because it's perfect. Tatanggalin ko yung mga laman dyan.
Okay, mga 5 minutes, very high flame. Ayan, you want it to boil. Yung talagang kulong-kulo para matuyo siya ng konti. Okay. Beautiful. Gusto naman natin may konti pa ding sabaw para pag kinain mo with rice. Let's taste. Perfect. Lagyan ko ng konting pampaanghang, chili flakes, and then that's it. Tatakpan ko siya. Turn off the heat, and then mag-pan fry tayo ng saba. Saging na saba, para yun ang ipapartner natin dito. Kasi ang idea ko, parang aras tuloy. Ang concept ko dito, when I was developing this, parang arroz a la cubana. Diba? Ganon, pero humba style. Sige. Yung iba kasi, naglalagay sila ng saba mismo dun sa pinaka-stew, sa pinaka-humba. Okay? Pero kasi, if you will keep it in the fridge ng kung ilang araw, ang nangyayari is medyo lumalabsak yung saba. So, what I'll do, dun sa ating giniling style is, let's pan fry some saba. So, I'm just slicing here saba bananas. And I've preheated my pan. And meron ako ditong butter. So, medium flame. A little bit of butter. Pag butter po, yan po talaga yung a little bit ko. And then the saba. Pwede din naman pong mantika. Hindi po requirement na butter. Diba? Napakasarap. So, eto po, nag-reduce na, no? Ayaw naman natin halos wala ng sabaw yung humba. So, what I'll do, lalagyan ko na po siya ng slurry para lumapot. Talaga pong ganyan ang slurry, nagsesettle down. Buti pa ang slurry, no? Nagsettle down. Charot. Sa ilalim nitong, kaya kailangan mong halukayin. Okay? Pero pag nag-settle down na po yung mga tao, huwag yun na pong halukayin. Bigyan nyo ng katahimikan, okay? Slurry lang. Ayan, haluan mo ng ganyan. Tapos, baka kasi nasusunog. Ayan, perfect. Ang ganda. Kulang pa sa lapot, more slurry. Tapos, ibuhos na natin yung pinalapot natin na sauce. And then, I'll give it one final braise. Mga 3 to 5 minutes lang, kasama na to. Okay. Sa dami ng mga niluto natin, nalimutan kong lagyan to ng pineapple tidbits. Pwede pa naman ihabol. Isang pack lang. And then, since may hinabol tayo, just give it one quick boil. Tapos, i-plate natin. I'll show you how to enjoy this. Spring onions. Beautiful. Now, tikman natin. Siyempre, kailangan yan with rice. So, mag-plate lang ako ng konti nitong. This is how you serve this. Masarap, may saging. Ay, ito, nasunog ko yung saging. Kaya nga binaliktad ko, di ba? Binaliktad kong ganyan. Pero, di ba, lahat talaga ay nasisiwalat. Okay. And then, ayan, ganyan lang. O, di ba? Very comforting. Tapos, pwede mo din lagyan ng bok choy.
'Diba? Comforting, colorful, and then serve it with rice. Nagsaing tayo. Kagabi, nung dinevelop ko yan, ito na din ang gagamitin ko, pare-pareho naman po ang lasa. Siyempre, si Nanay Rose, ito yung pinakagusto niya dahil gulay. Si Santi, surprisingly, ito yung pinaka-nagustuhan niya. Si Teresa, ito naman ang pinaka-nagustuhan niya. Ihuhuli ko po yung tikman. Ito munang mga inimbento natin. So, let's eat the giniling with rice. Lagyan natin ng saba. Kasi yung saba natin, pahinog na. So talagang, alam mo yon, the salty, the sweet, the spices, so good. Now let's try the vegetables. The vegetarian. Ang sarap. Itabi ko po muna ito. I'll get a new plate for the classic. Ayan, napakasarap. Mo naman, oh. Sabaw pa lang po yan. Ayan, ganyan yung masarap. Yung sa sobrang lambot, may mga nadudurog-durog. And dahil nadudurog-durog po sila, sumasama po sa sabaw. Diba? And dahil super tender po yan, itutulak mo lang ng kutsara yung karne, oh. Hindi mo kailangan ng kutsilyo, hindi mo kailangan ng tinidor. Tikman muna natin yung sabaw. Perfect. Hanggang sa loob, kahit na pin-pressure cooker natin. By the way, if slow cooked, mga 1 oras. Tikman nga natin with the saba. Feeling ko masarap din yan eh. Pagka kinain mo with the saba banana. Ay nako. What are you waiting for? Gumawa ka na and alam na ha, pag nagluto ka niyan, itag mo ko para makita kong, syempre, mas bongga yung gawa mo. I'm going to see you all soon.